magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si Jean Kenneth M. Ilagan. Ako si Louis Benedict Ignacio. I am Albert Alvin H. De Jesus. This is Dr. Giselle Barion. This is Telma Maranya. This is Attorney Dwight Ramos. I am Dr. Evelyn Songko and I am happy to be with you. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Bridges. Excited po na ako sa introduction mo, Louis. And I'm really so excited to be here. It's really my pleasure to be invited here because this is a very good platform po. Not to be only bridging faith, hope, and love, but at the same time bridging the bond between the alumni and their alma mater. Kaya tayo merong Santa Cruzan as a culminating activity of our devotional practices to the Blessed Mother, because all devotions to the Blessed Mother should always lead to Jesus. Ang mga popular na issue sa mga Pilipino, no? Yung mga may kinalaman sa sikura, mga economic issues, trabaho, inflation. Pero kahit ganyan pa, makikita na ang mga Pilipino nagbibigay ng attention sa mga political issues gaya ng West Philippine Sea issue. We need our future generations to meet their own needs without sacrificing also yung mga needs natin na nararanasan natin ngayon. So we need this clean air, malinis na hangin, malinis na tubig, yung lupa natin hindi pa poison, then okay pa yung mga karagatan natin, okay pa yung mga kabundukan natin. O kaya naman dati maayos ang pagsasamahan ng mag-asawa, bigla na lang may nangyayari na hindi nila inaakala at yung kanilang family bond humihina. Pati yung relasyon nila sa Diyos biglang humihina. I love you. I love Jesus, Holy Spirit, and Mama Mary. Thank you and God bless. The BRI is not out there to, use taxpayers. Kapag nalugi yung taxpayers, hindi po babawasan yung magbabayad ng tax. First and foremost, we embrace change. We need to cultivate our passion for learning and to be flexible. Based sa Tomasian values ng commitment, competence, and compassion. Go back to your core. When things are really, really tough, when you're going through transitions, when you're going through changes, go back to who you are as a person and as a leader. And at the same time, yung core values natin as Tomasians dati, perfect din parate as a guide for me. Always have to be competent, you always have to be committed, and more importantly, the compassion side of it is going to be your edge in any kind of workplace that you're going to be working. Happy anniversary to Bridges! Here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. The first 1,000 days of one's life is a critical period in the life of an individual. This includes the period from conception to 3 years of age, during which the child develops the brain, the immune system, and the body. In this period, the child needs a nurturing environment, proper nutrition determines how the child will grow as a person, as a member of the family, the community, the nation, and the church. This episode is brought to us by the UST Alumni Association Incorporated and the College of Education Alumni Foundation Incorporated. Greetings to everyone. I am Evangeline Timbang, the president of the College of Education Alumni Foundation Incorporated. Jean, Kenneth Ilagan, and I will be your host today. At syempre, kilala nyo na si Jean, ang alumnus of the College of Science na bibong-bibong. We invite you to like and share our YouTube channel and follow us on Facebook. Kumusta na, Jean? Ay, Ma'am Vanji, it's a pleasant afternoon. Ikaw ang kamusta naman? Kita mo naman, grabe, active ka pa rin talaga sa Alumni Association. Oh, ganun talaga kapag ikaw ay graduate sa isang
prestigyosong universidad na minamahal nating Ay, lahat. oo naman. Kitang-kita naman sa background natin pareho, di ba? Correct. Naka-USPAA tayo, no? Babati muna ako sa lahat ng viewers natin. Good Yes. afternoon, good morning, and good evening to all our live viewers here on Facebook. And of course, no, babati tayo sa viewers natin here in the Philippines and around the globe. Alam naman natin, marami ang tumasyan sa buong mundo. Kaya kung nasan man kayo, isang pleasant day sa inyo and thank you for supporting Bridges. No? Pang-ilang season na ba natin ito, Ma'am Vanji? Naku, marami tayong seasons, marami tayong episodes, hindi na mabilang. Kaya nga, weekly, diba? Weekly, may bago tayong Kasi episode. every week to, oo. And Yes. etong episode natin ngayon, Ma'am Vanji, something na kakaiba. Diba? Parang, this is something na alam natin lahat na nangyayari, pero hindi natin alam lahat kung paano ba talaga i-manage. No? Nung narinig ko yung intro mo kanina, 1,000 days. Kung iisipin mo, sobrang haba. Di ba? Tama Pero, yun. sobrang haba, di ba? 1,000 days. Kumbaga, Isang linggo yun. hindi, ang year, ang 100 days before Christmas nga, nababati na tayo ng Merry Christmas sa lahat, ang tagal pa. What more kung 1,000 days, no? So, marami tayong pag-uusapan ngayon kasi feel ko fruitful to. Fruitful tong usapan natin ngayon, Ma'am Vanji. Tama ba tayo? Naasahan ko yan kasi maraming mga nanay, ginang, mga kababaihan, at ganoon din ang mga tatay, no? Na gustong matuto talaga malaman ano ba yung first 1,000 days na maaring hindi nila nabigyan ng pahalaga, di ba? Correct. 1,000 days, it may be very long para sa iba, pero this will Correct. be very short para sa isang growing kid. Kasi Correct. if tama yung first 1,000 mo, most likely than not, maganda rin yung future na magiging anak mo. Tama ba, Ma'am Vanji? Agree ka ba doon? Palagi ako nag-agree sa mga opinion mo kasi magaling ka din eh. Ay, mas lalo ako sa'yo. Kaya nga nung narinig ko ikaw yung co-host ko ngayon, walang Talaga naman. patumpik-tumpik, nag-yes kagad ako. Talaga naman. Ako naman, hindi ko na pinagtatanong pa kung sino si Jean. Kasi pag si Jean nandyan, masaya at masigla ang usapan. Ayan. Nagbinobola mo na naman ako. Alam mo, Hindi naman. Kasi i-focus, go ahead, Jean. Sige. i-focus natin yung usapan doon sa ating mga Correct. guest speaker. Sino ba yung guest speaker natin? Miss Vanji, ipakilala mo na. Alam mo ba, isa sa ating mga guest ngayon ay walang iba kundi kilala ng bayan to. At hindi lang sa Pilipinas, kahit sa mga bansa. Si Evelyn Songco. Kilala mo ba ang Evelyn Songco? Ay nako, kukunin kong ninang yan. Dati siyang presidente ng UST Alumni Association Incorporated at ngayon siya ang chairman ng board dito sa ating asosasyon. Dati rin siyang presidente ng CEAP, yung College of Education Alumni Foundation Incorporated. Ngayon, natuturo siya sa ating UST Graduate School at gumagawa ng mga researches or pananaliksik sa UST Research Center for Social Sciences and Education, kung tawagin natin ay RCSED. Ayan. Miss Evelyn, ayan, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. At Gandang hapon. ayan na. Ma'am Evelyn, pakita ka naman sa camera. Talaga, lalabas na ako ha. Talaga. Ay, of course, no, ma'am. Talaga. Ayan eh. Ayan na, nawawala pa konti. Ayan, naku, Akala kitang-kita ko mo si naman. Vilma Santos ang lumabas. Excited ako, no? Ay, of Imagine course. mo, first time, sama-sama tayong tatlo. O, di ba? Correct. Ang Oo saya. nga. Ay, First hindi time, na no? ako magsasalita. Paano nandyan si Jean? Oo. Ay, nako, ako, nung nalaman Hindi ko ako ikaw yung magsasalita. speaker, nung Ha? nalaman ko ikaw yung speaker, wala na rin patumpik-tumpik. Okay, Jean. Ay, Hindi teka lang muna, tayo- babati muna ako. Oo. Oy, Jean, Babati hindi lang muna tayo ako tatlo, sa ha? ating ano, Ma'am Songco, hindi lang tayo mga tatlo, ha? viewers. Oh, Ma'am Oo. Evelyn, bati ka muna sa mga viewers natin Oo ngayon. nga. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang-masaya po ako kasi inimbitan nila ako. Ayan. Si Ma'am Evelyn, Ano? di ba pioneer ka ng Babati ako sa Bridges? inyong, Siyempre babati ako sa inyong dalawa. Magandang hapon sa inyong dalawa. Medyo formal ako ng konti kasi kayo yung binabati ko. Mga kagalang-galang na hosts. Ay nako, kung kami magandang hapon, ikaw maganda. O, okay na. Maganda, palagi I love you, hapon Jean. dito. Thank you very much. At sabi nga ni Ma'am Vanji, hindi lang si Ma'am Evelyn ang makakasama natin ngayon dahil may Yes. isa pa tayong panauhin pandangal. Correct. Oh, Tulong yan sa atin. pangdangal yan. Oo. Ay, oo naman. Marangal talaga.
So, ito, ang mag-e-explain, ano nga ba yung 1,000 araw na to, kung bakit siya importante sa buhay ng mga bata, no? Ang isa pa Yes. nating panauhin ngayon ay ang current chair ng UST College of Education, Department of Nutrition. She earned yung kanyang BS in Nutrition and Dietetics from the same university and nag-master siya for education sa Philippine Normal University. She obtained Master of Public Health International from the University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery and graduated with distinction rank for a postgraduate study in international health at the University of Leeds sa United Kingdom lang naman. Diba? Yes, yes. Under the British Council and SHED Transnational Scholarship. At sino ba itong makakasama ni Ma'am Evelyn? Let's welcome Ma'am Kathleen N. Cruzada. Miss Kath, Yes, magandang welcome po, hapon. Kathleen. Magandang Hi, good hapon. afternoon po, Ma'am T, Yes. Sir Jean, Ma'am Good Evelyn, and sa afternoon. lahat po ng nanonood ng ating live stream. Magandang hapon po, or magandang umaga. Possible sa mga yes. nasa ibang bansa. Ayan, Yan, sa mga marami nasa tayong States. viewers, diba? no, sa ibang bansa. So nakakatuwa at naging available po kayong dalawa ngayong special episode natin ito. Siyempre naman, gagawin naming available kami. Kasi first 1,000 days of a child is, Yes. no? Yes. Mahalagang mahalaga. Oo. Oo nga. So grabe, no? So itong pag-uusapan natin, hindi lang ito basta-basta usapin, no? Pero meron daw ganap sa Sabado ang Meron. UST Alumni Association Incorporated sa Manila Hotel lang naman. Oo nga. Oo nga. Kwentuhan mo nga ako, Ma'am Evelyn, ano bang mangyayari sa 24 at inimbitan nyo kami ni Ma'am Banji? 26 naman. Sa 26. October 26 sa Sabado. 26 Sabado. 6 o'clock. Kasi yung UST-AAI na resource committee, nagkaroon sila o nag-hold sila ng isang ball. Ang tawag nila dito ay La Tomasina Baile de Mascara. Ganda, no? It's a masquerade ball. Ball, okay. Ito ay isang kasiyahan. It's really a beautiful occasion of giving, of elegance, of sharing, of loving, o di ba? Ngayon, ito ay fundraising para sa first 1,000 days of a child. So hindi ko masyadong i-describe kung ano yung mangyayari doon sa Manila Hotel. Kasi yung occasion na yan, aside from being fundraising, yun na rin ang launching ng first 1,000 days of a child na programa ng ating UST-AAI. Yun. Okay ka na, Jean. Pupunta ka ha, Jean. Sumagot ka sa akin. Grabe, live talaga yung pagtatanong mo, no? Of Parang course. proposal, ah. Oh. Di ba? Mhm. At hindi ka sumasagot. Ay, sasagot ako. Sige, a-attend ako para sa'yo. Wow. Pag ikaw wala doon, mama. Pag ikaw wala doon. Oo, hindi pwede. Oo. So, yan. Yan, Jean. Ang Ma'am La Evelyn, Tomasina baka Baile meron- de Mascara. Oo, Ha? baka Ma'am Evelyn, meron ka namang konting background. Bakit ba ito ang naging proyekto natin ngayon? Yeah, syempre. Kasi ito ay tungo sa ating nation building. Alam mo, meron akong ipapakita na video. No? Ayan. Ilang itong video na ito. Miss Kay, pwede mo bang ipakita yung ating video ng first 1,000 days?
So yan ang reason kung Mhm. bakit meron tayong baile de maskara. Sapagkat ito talaga ang pinaka-puso niya. Ano yung dahilan bakit merong ganitong event? Kaya sama-sama natin, pagsasama-samahin natin yung mga tumasino na merong kakayahan para gumawa o tumulong para dito sa 1,000 Days of a Child. Sapagkat ito ay mahalaga eh. Kasi yung 1,000, matagal ko nang iniisip to eh. Paano natin i-break yung cycle of poverty? No? Paano natin i-break ito? Kasi yung mga kapatid natin na medyo hindi sinwerte sa buhay, ang kanilang anak ay magiging stunted, marami sa mga batang ito ay magda-drop sa eskwelahan, kahit na grade 3, kahit grade 4, ay na nilang mag-aral. Bakit? Kasi hindi nila masyadong naintindihan kung ano yung sinasabi ng mga guro. At yung iba sa kanila naman ay maliit din, yung iba naman sa kanila ay hindi makakope. That is academically, they cannot cope. And then eventually, hindi sila magiging skilled worker. Pag wala silang skills, magiging mababa ang kanilang sweldo, magiging mababa ang kanilang kalagayan sa ating lipunan. So, ang mangyayari, yung magiging anak nila, ganun pa rin. At yung magiging anak ng anak nila, ganun pa rin. Kaya, marami tayo, kung tayo ay 110 million, more than na, ilang percentage niyan ang nasa poverty line? Siguro mga 18%. Ang sabi nila bumaba na sa 17%. Pero yung 17% na yan, ilang milyon yan. At yan manggagaling yung ating mga stunted children. Marami dyan ang magiging stunted children. At ngayon, ang stunted children ay pinakamarami sa Mindanao. At hindi naman ibig sabihin to wala dito, no? Pinakamarami lang sa Mindanao sapagkat maraming komunidad ang nangangailangan ng tulong sa Mindanao. Ganon din naman sa Visayas. So, yan ang ating situation at bilang mga tumasino, palagay naman natin bilang alumni ay makakatulong tayo para maging maganda ang kinabukasan ng ating bayan. Tayo ay tutulong doon sa mga sa government kasi merong batas yan eh. 'Di ba? RA 11148 at meron din namang mga agencies in the government na meron na silang ginagawa. Yung local government may ginagawa, yung National Nutrition Council may ginagawa, meron silang National Nutrition Scholars na nandoon sa mga barangay at meron silang mga data. So tayo, makikipagtulungan tayo sa kanila kasama ang ating mga partner, alumni associations, at mga partner, iba pa na mga NGOs. So sana lang no, na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makatulong dito. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kayang-kaya natin yan. Pero pag sama-sama tayo, malaki ang ating magagawa. Yun. Tama. Ang Yung galing. video, no? Yung video na pinakita mo, Songko, nakakaantig ng damdamin ng puso at ng isip kasi ganun pala ang statistics, no? Sa Pilipinas, na dami ng mga batang hindi nabigyan ng pagkakataong kumain ng masustansyang pagkain at apektado na ang kanilang kinabukasan. At yan ay dahil sa binanggit mo salitang nutrisyon. At tayo naman ay napaka-importante sa ngayong hapon na meron magbibigay sa atin ng paliwanag ano ba ang papel ng nutrisyon sa kalusugan ng mga bata. Si Ms. Kat na siya namamahala ng Nutrition Department ay hihingan natin ng kaunting paliwanag, no? Ano bang kahalagahan talaga ng nutrisyon sa first 1,000 days of a child? Ayan. So, nakikinig ko kay Ma'am Songko, para na siyang public health nutritionist, no? The way she explains the data. Actually po, yung pinakita niyo pong data kanina, no? Galing yun, for sure galing po yun sa UNICEF. No? Yes. So, yung nutrition po ay napakahalaga, lalong-lalo na sa 1,000 days ni baby, no? Siguro isi-simplify ko siya para sa mga lay. So, unang-una, pag pinagbubuntis siya ng nanay, kaya 1,000 days, yung iba kasi nagugulat, 1,000 days ba kinakount ba siya pagkapanganak ng bata? So, yung 1,000 days po yun, ika-count natin bago
bago pa siya ipanganak. Ibig sabihin, habang siya ay nasa sinapupunan ng nanay. Pero gusto ko pong i-highlight na even before, kunyari po nasa reproductive stage na po yung isang mother, ay not a mother, but nasa reproductive stage ka, dapat din ikaw ay kumakain ng sapat na nutrisyon. Kasi po, pine-prepare mo rin yung system mo na mag-accept ng baby. So kung kayo po ay nabuntis, may mga kailangan po kayong sustansya para sa development ng baby. And mind you, wala pong pagkain ng bata habang nasa sinapupunan, no? So, nakabase lang po ang development ng ng kanyang breast, other organs, or lahat ng nutrients na kailangan niya sa kung anong kakain ng nanay. Kaya po kinakount natin yung 1,000 days. And then, up to 24 months po kasi yan, no? So, may mga sustansya po na para ma-develop po yung kanilang brains, magkaroon sila ng strong immune system, magiging possible lang po yun kapag mabibigyan na natin sila ng sapat na sustansya. So, maaari nyo akong tanungin, ano ba yung sapat na sustansya? Ano ang sapat? Lagi ko pong sinasabi, siguro ang pinaka-basis natin, maganda kung ano tayo dito ng pinggang Pinoy pala, hindi ako nakapagbigay sa inyo ng picture man lang, ano po, pero makikita po yan sa online, no? Kasi ang hirap naman, sasabihin nila, ay, hindi naman ako nutritionist, paano ako mag-compute ng sapat? Pero siguro po, ang masasabi ko lang ay, malalaman nyo kung sapat ang inyong kinakain, kung marami kayong iba't ibang, sa nutritionist, ang term po namin dyan, MOVABA, moderation, variety, and balance. So, kung iba't iba po yung kinakain nyo na natural na pagkain, so, ibig sabihin na may gulay, meron tayong carbohydrates na galing sa kanin, pwede pong sa noodles, no? Meron din po tayong prutas, tuwing meal, ibig sabihin po niyan, tuwing tayo ay kumakain, no? Tuwing meal po. Kaya po maganda po yung pinggang Pinoy ay maging batayan natin. So, kahit po buntis kayo, dapat makakain kayo ng sapat. At ganoon din po ang bata, no? Kapag pinanganak na siya, syempre may breast milk. May breast milk para sa baby na naglalaman ng iba't ibang sustansya din po. Pero kung sakali after 6 months, no? Yun po yung time na pwede na siyang kumain, no? Kailangan din po ma-expose din natin siya sa iba't ibang pagkain. Iba-iba lang syempre yung texture ng pagkain para kanyang makain yun, no? By the time na nag 6 months yung baby. Pero yun po siguro yung pinakamahalaga doon. Pag buntis ka, ang sustansya ng bata ay magagaling sa ina. So kung ano man ang ipoprovide or ano man ang kakainin ng ina, yun ang ipoprovide niya sa kanyang anak. At ganun din, pag pinanganak na ang bata, may kailangan na continuous development po sa kanya, no? So, kailangan po bigyan pa rin natin siya ng mga iba't ibang masusustansyang pagkain. I-highlight ko lang po, no, yung EDCOM po. For sure, familiar tayong lahat doon dahil tayo po ay nasa education or nasa academe. Pag pinansin niyo po yung isa sa mga report nila, isa po sa mga kanilang hinighlight ay yung merong mga poor academic performance. Pansinin niyo po, sila rin po yung mga bata na hindi sapat ang kinakain sa araw-araw. Kung kaya't hindi po, or kung siguro babalikan natin, iba-backtrack natin kasi lagpas na ng 1,000 days pag nasa eskwelahan, ano? So pag binacktrack po natin, sila rin po yung mga bata na hindi nakakain ng sapat. Kaya ganun po kahalaga ang nutrisyon sa first 1,000 days ni baby. At isa pa po pala, no, nung pandemya, di ba? Sabi ko, kung may silver lining sa nutrition, wala nung gamot, wala mang kung ano, no? Ang only way for us to survive din was to ensure na meron tayong robust immune system. And that can only be, or that was made possible lang through proper nutrition. So, imagine kung adult tayo, kailangan natin ng sapat na nutrition. What more po yung bata na nakabase pa ang nutrition sa kanyang ina, at ganun din po pag siya'y pinanganak, 1,000 days from conception. Grabe, no? Ang haba din pala, no? Kasi imagine mo, no, from preparation stage, no? Kasi alam naman natin, Miss Kat, no, kapag preparation stage, hindi naman usually ano yan eh, pine-prepare talaga. 'Di ba? Magugulat ka na lang, buntis ka na. And then doon ka na lang magiging conscious. Tama po, Diba? tama po. Diba bigla ka na lang hihinto. Ano ka ba, G? Nagulat ka na lang, buntis ka. Buti lalo na ako pag magugulat ako pag nabuntis ako, di ba? Diba, tuloy ako sa'yo, nagulat ka na lang, buntis ka. Di ba, imagine mo, one month
So malalaman mo, 'di ba, parang few weeks pa and then doon ka pa lang mag-a-adjust. And syempre may mga acceptance stage pa 'yan na kailangan mong babawasan mo yung mga bisyo mo, yung tulog mo bigla magiging 8 hours na dati naman 4 lang. Tapos yung preparation ng food mo nagiging sabi mo nga magiging moderation, 'di ba? Tapos may variation, tsaka ano yung Balance. May balance, balance. 'di ba? So Yan. magiging conscious ka ngayon. Just to prepare, yun pa lang yung first few days mo, no? And then wala pa yung paglabas ni baby diyan. Then si baby din kailangan natin alagaan. So talagang conscious effort to kasi we are talking about long term. Yes. At saka po parang meron tayong yung iba no may thinking na kailangan mag-invest tayo sa mga malalaki na no. I mean adult na para ma-prepare sila sa professional life nila. Pero imagine niyo po kung irreversible po kasi ang stunting or even poor nutrition na hindi mo na alagaan first 1,000 days niya. Irreversible na po yan. Ibig sabihin, hindi mo na mababalikan yung period na yan. So yung mga nawala ng sustansya, hindi mo na rin maibabalik. So kung hindi masyadong na-develop yung brain niya, so imagine pa paano siya magpe-perform well mula sa kanyang Sa school, di ba? 'di ba? Oo. Hanggang sa maging adult siya. Actually, si Ma'am Soko, na-explain niya kanina, no? Kapag ang isang pamilya, nakasanayan niya na nung bata siya, hindi siya masyadong nagkaroon ng sapat na nutrisyon, hindi siya naging isang professional na nagkaroon ng sapat na kita para may sapat na access to food at way to purchase food, magkakaroon din siya ng anak na gano'n. So, parang nagiging cycle lang siya. So, dapat ma-realize natin na yung value ng 1,000 days, kung bakit siya ginawang deal, is that for us to have really a good impact sa ating adult life eventually. So ibig sabihin pala no, kung ano yung importance na binibigay natin sa education pagtanda ng bata, dapat ganun din yung importance na binibigay natin sa first 1,000 days. Correct, Kasi akala exactly. natin, 'di ba? Akala natin mako-correct naman yan sa school or wala naman yan sa gatas, wala naman yan sa preparation. Pero ganun din pala siya ka-important. Exactly po. Ang gandang insight nito, no, Miss Kat, no. Congresswoman Evelyn Songko. Congresswoman Evelyn, kasi ang ganda nung ano mo kanina, no? Ang ganda nung promotion mo. Akala ko tatakbo ka na talaga eh. Anong promotion? Ikaw talaga? Akala ko nung distrito ka na ng Maynila tatakbo, Congresswoman Evelyn, no? Sa tingin mo ba, Congresswoman Evelyn, ano bang concern kadalasan ng mga nanay tsaka ng isang typical na pamilyang Pilipino sa first 1,000 days? Kasi we also need to assure na yung bata, kasi hindi lang naman yung nanay tsaka anak yan eh. May kapatid, may kapamilya, yung kapaligiran niya, and everything, no? With the current setup ba natin, how Filipinos live, ano ba yung madalas na concern, magiging concern ng isang newborn, tsaka nung tao sa paligid niya, when it comes to contributing doon sa first 1,000 days ni baby? Oo. Alam mo ha, ano ka? Congresswoman ka rin ba? Tawag ko sa'yo. Tanod. Alam mo ha, ganito. Pwede kong i-backtrack. Okay? I think, no, magsisimula ito sa mga kabataan natin. Dun sa period ng mga kababaihan na nasa age of fertility sila, no? Yung mga kababaihan na nasa age of fertility, lalo na kung galing sila sa marginalized families, maraming hindi conscious kung ano yung kailangan na ihanda nila para sa kanilang pagbubuntis. Ang sabi nga kanina ni Kong Jin, bigla ka na lang nabuntis. Maraming ganyan, di ba? Hindi handa, nabuntis. Or, kahit nahanda siguro, pero alanganin pa, nabuntis. So, kailangan sa aking palagay, isa ito sa mga concerns natin. Yung ating mga kabataan ay dapat meron silang, lalo na yung nasa age of fertility, meron silang awareness ng paano maging nanay. No? Paano sila maging nanay. So, pag may awareness siya, meron siyang sense of responsibility. Para pag nabuntis siya, alam na niya kung ano ang kailangan niya. Ngayon, kung ikaw ay kulang sa budget, minsan kailangan, alam mo talaga na pumili ano yung kailangan mo na nutrition na mura.
'Di ba marami namang pagkain na mura, na maaaring kainin ng isang buntis na nanay, para magkaroon siya ng maraming gatas. Isa 'to sa mga, binibigyang diin, 'di ba, Kath? Yes po. Binibigyang diin ito sa ating, nutrition of the children. Kailangan naka-breastfeed. Huwag yung nakadepend sa formula. Kasi there is really no formula that can replace the milk of the mother. Kung minsan magtataka ka, bakit itong pamilyang ito o ang nanay na ito ay kulang sa budget pero bibili siya ng formula? Bakit hindi niya pinrepare ang sarili niya, kumain ng nutritious food para magkaroon siya ng maraming gatas? At marami naman sa kanila hindi rin naman nagtatrabaho. At naroon lang sila, hawak-hawak ang kanilang anak. Nakikita mo yan pagka pumunta ka sa mga ibang komunidad, yung mga nanay, hawak ang mga babies nila na kung ano man ang kapaligiran nila ay yun, araw-araw, magkukwentuhan sila sa same spot. Araw-araw, ganyan. Si baby, pagka siya ay ganyan ang kanyang environment at ang choices of food na i-intake ni baby simula doon sa pregnancy hanggang sa siya ay naging toddler, ay hindi nutritious, hindi nakaka-develop ng kanyang immune system, hindi nakaka-develop ng brains. Mahirap na itong habulin kapag siya ay nasa eskwelahan na. Nakakita ka ba ng isang tao o isang bata na walang imagination? Yung sasabihin mo, tignan mo to, meron kang kasama, tignan mo to, bakit hindi niya naisip yan? Paano nga niya maiisip? Wala siyang imagination. Hindi Hindi ba niya na-develop. naisip na ganito ang mangyayari sa kanya? Hindi ba niya naisip na siya ay aabusuhin sexually? Hindi ba niya naiisip na pwede siyang pumunta sa DSWD at humingi ng tulong? Hindi ba niya naisip na pwede niyang gawin ito? Hindi niya maiisip. Bakit? Kasi stunted yung growth ng brains niya. Hindi niya kaya na makipaglaban sa buhay. Kaya ang kailangan natin, matulungan natin siya upang siya ay magkaroon ng kakayahan na to compete in school as well as to compete in life. Napansin nyo, sinabi kanina ni Kath, na yung EDCO, meron siyang report na hindi maganda ang performance ng maraming bata. Nakita rin natin yan sa resulta ng PISA, no, yung international test about the achievement of children 15 years, no, around 15 years old. Hindi lamang kasi ito curricular review ang kailangan, hindi lamang ito teacher competence, but it also deals with the readiness of the child to be in school. And that readiness would be, has something to do with the development of the child even before he or she enters the school. Tama ba, Ma'am Kat? Yes po. Diba? Tapos, pagdating niya sa school, gutom din siya. Pero ang mga eskwelahan ngayon, may feeding program na sila, di ba? Ang ano ba yung karamihan ng binibigay nila? Siguro may Nutriban, meron sigurong lugaw, meron mga nutritious na ano. Pero, ang hirap mo nang habulin yun. Yung Kumbaga brains, naghahabol ka na ngayon. Hindi na siya ngayon yung naghahabol normal ka mo. na. Wala na nga daw hahabulin eh. Oo nga. Oo. Babalik eh. Tapos wala Oo. pang pasok kasi may bagyo. So paano Oo. hahabulin yan? Oo nga. So ngayon, ang ating concern, tinatanong mo ang ating concern, sa sinabi ko kanina, yung mga nasa age of fertility, sana maganda ang kanilang awareness ng responsibility nila para sa pagiging ina nila, particularly the women. Also, yung mga pregnant mothers, concern din natin yon. Kailangan malaman ba natin ang mga mothers ba ay pumupunta sa center? Marami din sa kanila hindi nagpupunta sa center. Kasi yung iba, maraming dahilan, no, na siguro kailangan maghanap buhay, walang panahon pumunta sa center, kailangan gumawa sa bahay, etc. Tapos,
kailangan din natin, ang concern din natin yung sanggol. Paano ang nutrition niya? Nakakakaroon ba siya ng vitamins? Nagkakaroon ba siya ng supplements, etc. Yung toddlers din. Kasi yung 2.5 to 3 toddlers yan, 'di ba? Mhm. So sila rin, ano yung nutrition nila? So tayo ay magkakaroon tayo ng mga assemblies dito sa ating programa. Magkakaroon tayo ng mga assemblies para sa orientation ng mga fertile women in period of fertility, yung ating mga pregnant mothers, yung mga lactating mothers natin. So, ang education system, marami ang magagawa dito. Ganun din yung mga NGOs. At ang mga generosity rin, ha, ng Mhm. mga drug companies. Kasi maaari tayong matulungan ng mga drug companies upang magkaroon ng vitamins yung ating mga mothers, yung ating mga Supplements natin. oo. Alam mo ngayon meron na tayong mga nakakausap, no, na tutulong sa atin. Nakakatuwa naman dahil merong mga drug companies na interesado na sumuporta sa atin para mabigyan sila ng supplement, no? Alam mo, gusto kong ipakita yung logo natin sa Sige nga. first 1,000 days. Oo. Tingnan mo, Miss Kay, pwede ba nating ipakita yung ating logo? Kasi itong ating yung bill, ang pamagat ng bill ay kalusugan at nutrisyon ng magnanay. Kaya first 1,000 days ay hindi lang nakatutok sa bata, nakatutok sa ina. Dependent talaga yung first 1,000 days sa nanay. Grabe, no? So, yung programa natin, hindi lang pang-anak. Kasi di ba akala natin pang-anak lang lagi, yung nutrition ng bata, pero we are talking about the nutrition of the mother as well. Yeah, that's Diba? true. And Grabe. also, aside from the nutrition, would be the values and attitudes Mhm. of others. Yun yung Wow. importante. Di ba? Mhm. Parang ang Correct. hirap yun yung values and attitudes. Kasi Kasi, yung magdadala. And yun din ang magdadala at magbibigay ng pagkakataon to break the cycle of poverty. lalo na kapag first time mom ka. Mm. Di ba? Mm. Tapos may mga mothers din at teenage mothers. Yes, Di yun ba? And syempre nauuna yung panic sa kanila eh. Kasi you have Yeah. to, di ba? Yung panic, yung pressure ni mommy, ni lola, nung nasa paligid. Mm-mm. Mag-add lang ako siguro po dun sa sinabi ni Doc Songko, no, na kasi we're talking about first 1,000 days. Siguro yung isa sa ring magandang platform for us is to include in our curriculum yung food education. Kasi sa ibang bansa po, pag titignan nyo, like Japan, for example, and Korea, meron talaga silang food education as early as preschool. So, magiging magulang din naman yun eventually. So, and even in our health, di ba, meron tayong parang health classes sa high school. Kung mai-include po natin siguro, I'm talking about food education po talaga, na ang focus is how to prepare food, para po ma-appreciate natin yung mag-prepare ng food. Matututo tayo kung paano mag-prepare ng maayos, natural na pagkain. I'm not saying na hindi pwede ang processed food. What I'm saying is yung natural na proseso, kung paano natin siya i-prepare. May iba po nag-a-add pa sa food education, parang experiential, no? Pupunta talaga sila sa farm, tinitingnan na paano inaani yung kanin, para ma-appreciate ng bata na, mahirap pala siyang gawin, so magtitipid. Sisiguraduhin ko na hindi ako magtatapon ng pagkain. So, food waste din, no? Makalilink din natin siya sa food security. So, Yes. eventually, no, pag siya ay naging magulang na, tumanda siya, maisip niya yung value ng food. And sana po sa mga policy makers din natin, kasi sa public health po, ang nutrition ay nasa likod. Sabi ko nga sa inyo, kung may silver lining lang, natuwa lang ako na nung pandemya, na-realize na walang gamot. So, kailangan ay sapat na nutrisyon, no? In fact, ang USA nga po, isa ang aming departamento na talagang unang tinap kasi walang medication, walang vaccine. Only way out talaga is healthy food, no? So, mas maganda siguro, yun nga, na ma-introduce po natin yung sapat na nutrisyon,
no, as early as nung nasa elementary pa lang yung bata, no, para pag lumaki siya, marirealize niya na, ay, kailangan kong ma-ensure na merong proper nutrition, no. So, since meron na tayong policy on 1,000 days, siguro mas maganda rin masusugan or ma-enhance further pa yung Correct. curriculum through food education. And then, sa mga mothers, since nag-mention po kayo about the mothers, siguro ako advocate po ako ng community kitchen. Pag sinabi community kitchen, hindi kailangan physical, ano, hindi physical na kitchen na kailangan maganda yung kitchen, hindi po, no. Kaya sa community kitchen, ino-organize po ito ng mga grupo para una, syempre magkaroon sila ng livelihood, para magkaroon sila ng power to purchase ng mga ingredients. Pwede dyan po ipasok ang nutrition education, no? Like yung sabi ni Ma'am Evelyn nga, no, yung mga teenagers natin, pwedeng sila mismo maging parte ng community kitchen. Kikita sila, magkakaroon sila ng food, magkakaroon ng pagkain sa table, yung kanilang mga pamilya. And then, ensure nila na makahelp sa environment kasi magtatanim din sila ng mga foods na makakain nila. At the same time, pagkakakitaan nila kasi pwede silang matinda mismo yung mga produkto nila. So, ano po siya effort nga po siya ng hindi lang ng particular group, kundi multi-sectoral groups. Kailangan natin NGO, kailangan natin ng mga teachers natin, no, na i-review yung curriculum para medyo maging science-based at the same time simple food education, no, magagawa natin in the class. And then po, support din po talaga ng local government unit kasi sila po ang mag-organize talaga at magmo-mobilize ng mga tao na sana hindi siya nababago-bago pag nababago ang isang leader, bago na naman yung proyekto. So walang continuity po, no? Imagine po 1,000 days nga po ito. Sana po ganun din, no? May continuity din po sana yung mga programa nating pang-nutrition. And para din po sa kaalaman ng lahat na ang nutrition po pala ay isang priority program ng DOST. Yan po, maraming mga scholarships po. Hindi na DOST actually po, no? Even CHED, nasasama po ito sa priority program at maging ang public health po. Kasi pag natugunan natin ang sapat na pagkain, no, magkakaroon ng sapat ng nutrisyon sa pamilya, maiiwasan natin ang stunting, sabi nga ni Ma'am Evelyn, maiiwasan po natin ang kakulangan sa sustansya ng bawat miyembro ng pamilya. Ayan. Yan, napakadami nang napag-usapan, nakakatuwa kasi nabanggit yung mga NGOs, multi-sectoral contribution, no, sa enhancement ng programa. Siyempre sa ating kamalayan, alam natin ito ay nagsimula, no, na programa bilang isang batas na pinapatupad sa atin. So ngayon, nakita natin yung role ng NGO, nakita natin ngayon yung role ng UST Alumni Associations. Ayan. At dahil dyan, ang College of Education Alumni Association, no, or Foundation Incorporated ay ang lead group ngayon sa proyektong ito. At dahil dyan, ibig sabihin ay nagkaroon ng mga, sabi ng mga pocket meetings na nagsimula na napag-usapan, paano ba maikastuparan yung pangarap natin, makaroon ng contribution para makita natin wala na tayong problema o mabawasan man lang ang problem natin sa mga bata. No? So that means kailangan nating alamin ang sino ba ang mga sasabihin nating makikinabang dito sa ating proyekto. So mag-identify tayo ng mga barangay partners, community partners, okay? At syempre titingnan natin yung mga nagawang assessment, ano bang estado ng mga komunidad, at para malaman natin kung paano tayo papasok sa eksena na ito pala ang kaya natin maitulong. Kasi ano na siya nandun na yung mga sinasabi lang mga barangay nutrition scholars na gumagawa ng mga pag-aaral, di ba? So maganda ay yung pakipag-usap na sa mga counterpart natin sa gobyerno at counterpart natin sa mga kaibigan natin sa simbahan, ayan, sa mga komunidad na mga guro, at syempre yung College of Education lalo na, nandun ang nutrition program, nandun ang education program na malaki talaga ang magagawa para patuloy na imulat, no, ang kamalayan sa wastong pagiging isang nanay, ang pagbubuntis, kalinisan, tamang pagkain, at lahat para maging healthy ang ating bansa. Ayan. Ang dami, nakakatuwa ang mga kwentuhan. Parang kukulangin tayo ng oras, ha? Basta ang importante, Ma'am Vanji, tulong-tulong tayo. Yes, yes. Diba? Kasi hindi naman pala pwedeng iisang grupo lang, no? Kasi, Yes. well,
kahit sabihin mo tumakbo tong si Ma'am Evelyn tsaka si Ma'am Kat sa susunod na eleksyon, eh hindi naman nila kakayaning dalawa yan. Correct. Kasi may DOH pa. Imagine mo kahit academe, UST itself, alumni association, kailangan ng total effort. May barangay pa. And then, as we all know, napaka-diverse, no? Kung ikaw ay magiging parte. Kaya Ma'am Evelyn, huwag ka mag-alala. Basta pag kailangan mo ng tulong, isang chat mo lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Alam mo Ikaw naman ang yan. campaign manager ko. Naku, alam mo naman yan, ma'am. Mahal ang bayad natin dyan. Hindi, joke lang. Actually po, yung mga alumni natin sa iba't ibang asosasyon, willing din po silang sumama at sumali at magkaroon ng kanilang contribution eh. Halimbawa po yung sa mga nursing alumni, sa Ay. CRS po, ayan. Ang dami pong gustong ma-involve dahil gusto nila makatulong. Nakakatuwa nga kasi ang sinabi kanina ni Kat, no, multidisciplinary ba ang sinabi mo, Kat? Oo, multisectoral. Multisectoral. You are correct because we always apply systems thinking. No, it cannot be that we isolate or we see the concern only from one dimension. Palaging total community development approach. So, ang tingin mo, ito ay first 1,000 days so that you can prevent stunting of the children and so that you can prepare the future. You can help prepare the future of the nation. So, ang tingin ko lang ang keyword dito ay help prepare, contribute to. Kasi walang isa sa atin na solo niyang magagawa ito. So, dapat ito talaga kapit-bisig ang lahat. Ngayon, since it was mentioned already na multidisciplinary, na ito ay total community development approach, na dito ay ina-apply natin ang systems thinking, makita mo na sa alumni associations ng ating university, may iba-ibang skills. Kaya nga, dun sa core group na pinamumunuan ng CEAFI, dumadami ang kasama. No? Example ko lang, yung CRS, okay, College of Rehabilitation Sciences. Marami sila kasing maitutulong dyan, lalo na yung mga bata na ang speech ay hindi makapagsalita agad. Marami sa kanila ganyan, no? Sa community. Maaga pa lang, kulang na kaagad. Hindi pa nagsisimula sa takbuhan, hindi pa nagsisimula sa race, hindi na makaka first step. Bakit? Kulang na agad siya. Hindi siya nagkaroon ng tamang nutrisyon. So, sila ay makakatulong. Ang mga College of Science, makakatulong din. Yes, Jean. Ma'am Evelyn, kasi ang ganda ng platform, di ba? Ang ganda nung gusto natin mangyari. Kung ako ba, siyempre hindi ako yung mabubuntis, di ba? Ang isang buntis ba, or buntis siya ngayon, tapos nakita niya tong webinar at tong ating Bridges program ngayon. Ano bang ine-expect ng isang mother sa programa natin? Like, ano ba yung maha-highlight natin na pwedeng daluhan ng mga nanonood ngayon kapag nag-launch na tayo ng ating unang 1,000 araw? Unang-una, magkakaroon tayo ng community assembly. Kasi dito sa community assembly ay lalahad na natin, malalaman natin kung ano ang kailangang tulong ng ating mga nanay na buntis o yung mga tao sa komunidad na alam natin na nangangailangan ng tulong pero very general yan, ano? Kailangan specific. Kailangan makuha natin ano ang partikular na pangangailangan ng isang nanay na buntis dito sa komunidad na ito. Nakakapunta ba siya sa kanilang community health center? Meron bang ibinibigay na vitamins doon? Adequate ba yung vitamins doon? O kailangan bang makatulong tayo para yung vitamins doon ay maging adequate? No? Isa yan sa mga pwede nating magawa. Halimbawa,
Meron ba siyang may supplement ba na ibinibigay sa kanyang baby pagka siya ay nanganak na, no? Saan ba siya manganganak? Paano ba siya manganganak? Siguro kailangan din na eto si nanay ay matulungan natin depende sa expressed need ng mga nanay dito. Mahalaga na meron tayong konsultasyon sa kanila. We cannot go there and say, oh, we know everything. We can't say that. Kailangan nakikipag-ugnayan tayo sa kanila sa pamamagitan ng ating simbahan, ng mga eskwela, at makikipag-partner tayo sa mga barangay, sa local government para malaman natin kung paano natin marireach si nanay. So yun ang mahalaga. Pero palagay ko, gusto ko kasing i-share sa inyo ang logo ng ating program. Ready na kaya si Kay? Miss Kay, ready ka na ba? Na i-share? Baka Parang nadalo. hindi ka yata Baka ready. attend siya. Baka nandun na siya sa Manila Hotel. Manila Hotel, ano? Baka Nauna na doon. Nauna na. siya sa Manila Hotel. Medyo tignan natin kung paano niya gagawin. Tapos, eto, meron tayong strategic plan, no? Sa unang taon ng ating programa, sana ay makabuo tayo ng mga 10 pangkat o 10 partners, partner community, partner alumni associations or NGO na mag-oorganisa sa isang community, no? Or sa isang eskwelahan. Pwedeng gawin yun. So, 10, kanya-kanyang strategy, but we can provide the knowledge, we can provide the expertise, kasi nandyan si Ma'am Kat. Nandyan ang nutrition ng College of Education. Ba hindi mo tinatanong bakit naman yung College of Education ang lead AA dito? Hindi mo tinatanong, tanungin mo ko, Jean. Ay, naku, Ma'am Evelyn, grabe. Ito yung pinakamagandang tanong. Bakit nga ba ang College of Education ang namuno sa proyektong ito? Kasi ang proyektong ito ay may kinalaman sa edukasyon at sa nutrisyon. At naroon sa college na iyon ang BS Nutrition at ang Education at ang mga teachers. So, sila ay magkasama. Kaya nga, dun sa programa natin, ang ating inaasahan ay ang Department of Nutrition at saka Department of Education. Ayan. Si Dean Romero ay nag-commit ng tulong mula sa kanyang kolehiyo. Sino po ba si Dean Romero? Saan college po ba siya? Si Dean Pilar Romero ng College of Education. Ang pait naman din talaga. Natural sa Tomasino ang pagiging matulungin, no? Kasi, di ba, ibang klase yung reach out natin, no? And ang target natin hindi lang iisang komunidad. Imagine mo, instant 10. At syempre, makikipag-ugnayan din tayo sa simbahan. Makikipag-ugnayan din tayo sa simbahan. Kasi baka meron din silang i-refer na community, no? But we do not like to reinvent the wheel. Correct. We would like to contribute to the goals, no? To the achievement of the goals. Sabi nga natin, ito ay contribution din natin sa Sustainable Development Goals. Okay. Sa Sustainable Development Goals, importante, binibigyan ng emphasis, partnership. Kaya, partner lang tayo. Kaya simulan natin kaagad ngayon, di ba? Simulan natin kaagad ngayon. Miss Kat, ano bang mapapayo mo sa mga main dinadala sa may mga laman ng tiyan ngayon bilang pagbubuntis? Ano bang pwede mong payo sa kanila? Lalo na if meron kang may konting hindrance sa budget. Syempre hindi naman tayo lahat privilege. Ano bang pwedeng payo na pwedeng gawin para hindi naman masakit sa bulsa pero healthy si baby at si mommy? Unang-una po, lagi ko sinasabi kapag medyo kulang tayo sa budget, hindi dapat malimit yung ating pag-prepare ng food. Kasi kung alam natin kung paano mag-prepare ng tama, posible pa rin makamit ang masustansyang pagkain. So, unang-una, kung meron kayong sapat na area para magtanim
no, dun sa inyong bakuran, makaka-help po yun kasi instead na binibili nyo pa yung mga ilang halamang gulay, pwede nyo na makuha directly sa inyo pong bakuran. Pangalawa, kung wala mang sapat, no, kung wala tayong sapat na bakuran, meron din, nauuso na rin naman po ngayon ng iba't ibang teknolohiya, no, na maaaring magawa kahit sa ating munting bahay, no, kung paano mag-halaman. Meron po actually mga free webinar, even yung ating mga Department of Agriculture kung paano ginagawa yung pagtatanim ng meron lang maliit na espasyo. Maganda rin po sigurong baka-attend sila ng mga ganong webinar. Or yung mismo pong ating mga barangay nutrition scholar na nabanggit po kayo ni Ma'am Songko, meron po yung mga mothers class na tinatawag. So, ginagather po nila yung mga nanay sa community, tapos nagko-conduct po talaga sila ng mga libreng seminar. So, sana lang po ay makipag-ugnayan sa kanilang mga rural health unit or sa kanila po mga health centers para po malaman nila kung kailan yung mga schedule ng mga seminar. Pangalawa po, iwasan natin yung paggamit syempre ng mga processed food. At kung talagang hindi maiwasan, no? Lagi sasabi, iiwasan ng processed food, ang budget ko nga lang ay talagang pang noodles lang, for example po, no? So, common po yan. Pag nakita nyo na isa yan sa mga one of the frequent food items na kino-consume, no? Sa ganyang, sa low income communities natin, no? So, pwede yan, tanggalin nyo yung maaalat. Yung, di ba, pag bumili po kayo ng pack na noodles, meron po dyan ng maalat, pampaalat, no? Pampalasa nila. Pampalasa, yung mga seasonings, ano? Pwede po nating tanggalin yon. Tapos dagdagan po natin ng iba't ibang halamang gulay. Tapos po sa protina, kung mas, kasi kailangan natin ng protina, no? At ang protina ay mahal kapag pinag-uusapan natin ay karne, isda, no? Meron po tayong mga, for example po yung mga dried fish, matataas po yun sa calcium na kailangan ng bata for bone development, no? So, pwede po natin gamitin yun na isama po, kunyari sa champurado, o kaya kung sa sopas, lagyan natin ng gatas para magkaroon po ng protina na add-on, or itlog. Ang itlog po ay maaring kainin araw-araw, no? Kung wala naman po kayong limitasyon sa kolesterol, at kung meron man, ay pwedeng tanggalin ang yolk, no? Yung pula, no? So, kasi yun po ang isa sa mga murang source of protein compared sa karne, na ang karne ay para nasa 300 plus or more, depende kung anong karne. Piliin ng manok over meat, no, other meat, kasi mas mura na, no, mas mababa pa ang cholesterol. So, pwede nating i-flake. Yan. So, pag pinrepare natin, tapos pag gumamit tayo ng mga fruits in season. Pag sinabing in season, yung kung aling napapanahon. Bakit? Pag napapanahon ng prutas, mas mura dahil mas marami sa kapaligiran. Kagaya ngayon, di ba, ang lansones parang na-extend yung period ng lansones. Hanggang ngayon, meron pa mga lansones, no? So, pumili po tayo ng pagkain in season. Tapos po, pag in season din yan, makukuha mo yung na-maximize mo talaga yung sustansya niya, na-maximize mo yung natural ripening niya. So, mas masarap pa po yung ating mape-prepare na kung yung makakain po natin. Kung sa mga anak niyo po, no, dahil bata pa yan, ano, pag nanganak po kayo, no, pwede po kayong turuan silang kumain din ng gulay. Kasi minsan sinasabi, bakit hindi kumakain ng gulay ang aking anak? Ano? Kasi hindi si nanay na kumain ng gulay. Pero kung mula pagkabata at pwede na siyang kumain at sinasama mo na ang gulay sa kanyang pagkain, matututunan niya po kumain ng gulay. Kaya po nagugulat kayo, may batang ayaw kumain ng gulay dahil nga po sa hindi si nanay na kumain ng gulay. Ayan. Tapos, ngayon po kasi ang Pilipino, number 1 po yan na gumamit ng Facebook, di ba? So, kahit regardless po kung ano ang economic status, talagang ma-Facebook tayo. No? Para nga daw sa atin ang Facebook talaga. Gamitin po natin siya ng tama, no? Yung mga online technology. Kasi po makakita po kayo dyan ng mga pine-prepare na food na sa ganitong budget lang, no, makakamura. Kahit nga po ang DOST, meron silang mga menu cards, meron po silang mga recipe book na nakukuha po, no. Pwede po tayong manghingi yan sa mga health centers natin. Kasi usually po, nabibigyan sila ng kopya. Kahit nga po ang DOH, meron po yan ng mga listahan ng mga gulay, paano sila i-prepare, no. So, yun po, no, yun yung mga pwede nating ma-access. Whether online or kahit po yung mga hard copies po natin.
Ayan, maraming salamat Ma'am Kat, no, napaka-fruitful, no. Ma'am Evelyn, ano naman payo mo? Siguro konting payo para sa mga nanay na may mga bulinggit na anak. Konting payo, no? Ang akin lang ay wag sanayin ang mga bata na mag-consume ng mga processed foods. Yung mga anong tawag diyan, yung mga juice na processed, yung mga powder juice, Artificial. flavored, oo. Wag tayong umasa sa mga ganon. Wag tayong umasa sa mga processed na meat. Wag tayong umasa sa mga processed na mga pagkain, no? Mas maganda yung natural. Halimbawa, kasi masarap yung mga saging na saba. Masarap yung mga kakanin na mga merienda, no? Masarap yung mga mani, for example. It's cheap, but it is Dagang very mani. yeah. So, may mga snacks. Mahilig kasi sa snacks yung mga bata, no? So, piliin natin. Merong snacks na corn, may snacks na banana, may snacks na imbis na bumili sila nung mga talagang maalat, talagang lahat ng klase, yun. Ganun. Yan. Tunay pong success. Kita-kita tayo sa Oo, barangay. tama yan. Tama po. Tunay na nga na napakaraming naibigay sa ating mga tips, paalala, upang magkaroon tayo ng pagkakataong kumain ng mga masustansyang pagkain na hindi naman mahal mula sa pagtatanim, no? So, kailangan natin ng makakuha ng mga buto ng mga halaman para itanim sa paso o sa mga lata, sa bakuran, kung wala man tayong lupa, no? At yung kaalaman ng ano bang vitamina o sustansya meron ang mga pagkain. Para pag sa palengke, alam lang yung uunahin nilang bilhin. Nagkataon kasi dahil sa commercialism, ang nakikita nila yung ano ba yung usong pagkain na mga nabibili sa mga kalye-kalye, mga pagkain, sabi natin ay junk foods. Yan, mga nahuhook sila, na-attract sila sa mga junk foods. So, diyan papasok ngayon ang kolehiyo natin, ang universidad natin, dun sa pagbibigay ng matinding kaalaman, no? Pagbukas ng mga isip at kamalayan, ano ang nararapat tanggapin ng katawan? Kasi ang katawan, kapag hindi na masustansya kinakain, sakit na ang katapat. Paano na ang bata na nasa loob ng sinapupunan? May sakit din siya paglabas niya, di ba? So, naku, pasensya na po. Talaga ang dami natin gusto pang itanong at pag-usapan dahil sa tayo ay nasa oras na dapat tayo ay magbigay na ng ating mga final messages sa ating mga viewers. Miss Kat, meron po ba kayong gustong sabihin sa oras na ito sa ating mga viewers? Siguro po, no, dahil nga sinabi ko kanina, multi-sectoral, Yes. itong problema sa malnutrition, mas maging active po siguro lahat ng sectors. Unang-una po, dahil nasa College of Education po kami, no? Isang way po namin na, dahil USDA-AI na project po Yes. ito, is mag-focus kami sa nutrition education. Perfect partnership po kasi ito ng EDUC na Yes. magagaling gumawa ng instructional material, plus yung content po ay manggagaling sa nutrition. Very Yes. perfect po para sa nutrition education. At siguro po yung ibang sector din, no, yung LGU natin, bigyan po natin ng pansin pagdating po sa budget, lalong-lalo na ang nutrition. Kasi po may mga research po kami previously na talagang sobrang liit po ng nalalagay na budget for Naku, nutrition. yan. Kaya ang hirap po mag-implement ng proyekto. Kahit ako po ang barangay nutrition Okay. scholar, sigurado po akong mahihirapan po Okay. mag-conduct ng project. At sa mga magulang naman po, maging open tayo sa new learnings kasi Yes. hindi lang po tayo dapat nalilimit sa pag-purchase ng food, but kung meron po tayong sapat na kaalaman, gamitin natin yung power ng technology. Sabi ko nga po kanina, no, instead na nakikichismis tayo sa Facebook, no, maghanap po tayo kung paano natin improve ang ating food preparation. At syempre, Yes. sa ating sektor ng edukasyon, sana po masama talaga dahil advocate po talaga ako ng food education. Sana Yes. po ma-enhance po natin yung curriculum natin as early as yung mga preschool nga po na ma-include talaga ang food education, simple food education sa kanilang mga klase. Yun lang po. At Ayan. congratulations sa USDAI kasi nga po bihirang-bihira ang
pumapansin sa nutrisyon pagdating po sa public health. Kaya nakakatuwa po na bibigyan niyo ng pansin itong 1,000 Yan. days ni baby. Maraming salamat po. Yan, ako, narinig natin sinabi ni Kat na nagpapasalamat sa binibigay natin yung panahon sa ating mga pag-uusap sa first 1,000 days. Pakinggan naman natin si Ma'am Evelyn sa kanyang mensahe. Short lang. Short lang. Tama tayo. Together, tungo sa unang 1,000 days, no? At ginagawa natin ito para sa bayan. Ayan. Ang Oh, galing. Jim, narinig mo yan. Oo nga, 'di ba? 1,000 days, it may be long, it may be short, but it's important. 'Di ba? Yun naman ang highlight nun, no. And malayo pa ang ating tatahakin pero at least nasimulan na. Correct. 'Di ba? Yun naman ang effort natin doon, no. Syempre mamanahin din 'to ng future natin, no. At maraming babies ang magpapasalamat sa atin, no. Kay Congresswoman Evelyn Songco, kay Senator Kathleen, di ba? Marami pa, ipagpapatuloy natin 'to, no. And then kaya naman nagpapasalamat kami sa inyo, Ma'am, Miss Evelyn Songco, tsaka Miss Kathleen Cruzada for grazing this afternoon's Bridges program. Maraming salamat sa UST-AAI at sa College of Education Alumni Foundation for sponsoring this episode of Bridges, and good luck sa Sabado, and good luck din sa magiging future ng 1,000 days, because ito ay isang magandang programa, sana magtuloy-tuloy hanggang forever. At syempre, before natin tapusin tong program na to, no, please remember to like and share the UST Alumni Association Incorporated YouTube channel, and of course, follow our FB page for more Bridges program. Next week, sino kaya magiging natin? Next week, maganda pala yung programa next week. Naimbitahan nga pala ako mag-host ulit nun. So sana abangan ninyo kasi parang parang related sa undas ang ating topic. Tama. Oo. So pag undas ako talaga, no? Diba? Okay. Miss Vanji, ibibigay ko na sa iyo to. Ayan. So, dahil dito, ang aming taus-pusong pasasalamat po sa lahat ng viewers, sa lahat ng sulok ng daigdig at lahat ng lugar natin dito sa Pilipinas. Salamat po muli sa aming mga guests, kay Dr. Evelyn Songco, kay Assistant Professor Kathleen Cruzada, at of course sa aking co-host na kay Jean, at sa lahat po ng bumubuo ng UST-AAI. Tandaan po natin, here at Bridges, we build bridges of faith, bridges of hope, and bridges of love. Enjoy the rest of the evening. Mabuhay!